Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Greg. Nasa Bacolod ako ngayon. Isang guro sa pribadong eskwelahan. May babahagi lamang po sana akong kwento. Ito ay galing din sa aking ama. Hindi ako sigurado kung totoo ba o hindi pero naniniwala talaga ako sa kababalagan. At sa tingin ko, naaayon lamang na ipadala ko ang kwentong ito sa channel kung saan nagpo-portray ng mga karanasan patungkol dito. Nasa linyada po kami ng mga albularyo. Itago na lamang po natin sa pangalang Luis ang tatay ko. Ayon sa kanya, noong kabataan niya ay nakaranas talaga ng tagpo ito sa aswang na hindi niya inaasahan. Direkta natin sa point of view sa kanya para mas maihanay ko ng maayos ang kwentong ito. Nasa edad 16 na taong gulang si Tatay Luis noon. Namumuhay sila ng payak sa bukiran ng San Jose noon. Malapit ito sa Sibalom pero liblib na liblib umano. Sa probinsya ito sa isla ng Panay. Angkan sila ng mga albularyo. Mula sa ninuno pa ito hanggang sa naipasa na sa mga anak at apo. Kung kaya't taglay nila Tatay Luis ang kultura at paniniwala sa kababalaghan. Ang huling albularyo sa kapanahunang yon ay ang tiyo ni Luis. Ito ang naging sentro ng lahat. May mga kaanak at kapatid naman na may karunungan pero ito ang nabigyan ng lugar para gampanan ng pagiging albularyo. Lahat naman pwede dahil may mga kaalaman din ang mga yon pero may titingalain talaga silang bilang isang tagahalili. At yun na nga ang tiyo ni Luis. Natawagin na lamang natin sa pangalang Tiyo Dasco. Ito namang si Tatay Luis ang pinakamalapit na pamangkin nito. Paano ba naman kasi? Itong tatay ni Luis na si Ramon sanggang dikit ng kanyang tiyo. Kumbaga, sila na magkakasama nung bata pa hanggang lumaki, na parang mahigit pa sa isang kapatid nun. May mga ibang kapatid naman sila, 10 silang lahat. Pero itong dalawa, lumaki magkasama lagi. Magkasundo ang mga ito, at ang panganay, si Tiyo Dasco. Itong tatay ni Luis ay may kapantay na karunungan. Ito nga sana ang magiging albularyo. Kaso ay ipinaubaya niya na sa kapatid na si Tiyo Dasco. Magkakalapit lamang ang bahay nila. Mga ilang metro lamang ang layo. Magkadikit kasi ang lupain na nanamanan nila noon. Kung walang ginagawa itong si Luis, pumupunta ito sa bahay ng kanyang tiyo. Wala namang naging problema sa mga magulang niya gawa ng parang itong si Luis na ata noon na magiging kasunod. Ang problema nga lang, sobrang tahimik ng tiyo niya. Ngiti lang ng ngiti tapos punong-puno ng mga payo. Pero kapag nakakainom kasabay ng kanyang tatay, doon umano lumalabas ang pagiging makulit niya. Hindi naman ganun kaabala lagi ang albularyo gawa ng may dahilan kung kaya bihira lamang ang nagpapagamot. Pero yung mga nagpapagamot naman dito, yun na talagang mga may problemang hindi napagaling ng ibang albularyo. Hindi naman kasi ito tumatanggap ng pasyenteng tingin lang ay karaniwang sakit nun. Bagkus ay pinapasa lang sa iba. Kung kaya't ang napupunta sa Tiyo Dasco ay yung tipong nasa peligro na. Kadalasan dito ay yung mga bati na mangkukulam, engkanto, at syempre, yung tanyag na mga aswang. Hindi nalingid sa kaalaman ng mga tao sa lugar ang usaping aswang. Napakatanyag talaga ng mga ito. Marami ito sa gitnang bahagi ng Panay at nang may tumugis na mga grupo ng antingero
Naglipana na, kumalat. Walang asawa at anak ang Tiyo Dasco. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ito sa pagtanggap sa taas. Ang mga lehitimong albularyo, kadalasan sa kanila ay walang sariling pamilya. Walang responsibilidad para sa sarili, kumbaga, kung hindi isang responsibilidad para sa ibang tao. Gaya ng nabanggit ay napakatahimik ng tiyo ni Luis. Kung wala sa bahay ay naroroon ito sa uma. Nagbibilad sa kakatanim at pag-aalaga ng mga kulay. Ito kasi ang pangunahing pinagkakakitaan. Hindi lang naman si Tiyo Dasco kundi ang halos kabuuan ng mga tao doon sa lugar na yon. Ganun ang ginagawa. Ang bahay nito ay napakapayak lang. Nakaangat ito ng konti sa lupa tapos kwadrado. Habang ang tirahan naman nila mismo, karaniwang bahay na matatagpuan sa bukid banda, na halos walang pinag-iba sa bahay ng kanyang tiyo. Maliban na lamang sa sukat at pangpamilya talaga. Isang gabi noon, may napadaang ilang tao sa gilid ng kanilang bahay. Napasilip pa noon si Luis at patungo ito sa bahay ng kanyang tiyo. Dalawang babae at isang lalaki na matanda na. Napansin din ito ng tatay niyang si Ramon at sinabing baka may malalang sakit yon. Sabat ni Luis, baka nga dahil parang hirap sa paglalakad ng isang babae. Tay, lahat pa talagang bumibisita kay Tiyo? Yun ang mga hindi magamot ng iba? Hindi niya ba sinabi sa'yo, anak? Oo. At alam kong alam mo yon dahil hindi talaga tumatanggap si Dasco ng karaniwang sakit lang. Magagalit yan. Kung ako man ay ganun din ang gagawin ko kasi nga, abala lang. Tapos pwede namang uminom lang ng paracetamol. Sagot ni Tatay Ramon. Iba umano ang lahi nila. Nakatalaga lamang sa mga taong may sakit na hindi na kayang pagalingin. Lalong-lalo na sa mga sakit na may koneksyon sa espiritual. May iba namang hindi at nabibiyayaan ng pagmimilagro pero ang kapalit naman ay ang oras na binabawas sa buhay ng isang manggagamot. Hindi ito yung oras na kukonti lang kung hindi ilang mga taon. Hindi umano biro ang pagtanggap sa isang tahas. Dapat ay tanggap din ng karampatang kapalit na walang pinagsisisihan. Ayon pa kay Tatay Ramon, yung napadaan kanina, may bati ng elemento. Ramdam umano yun ni Tatay Ramon. At sa pagkakakilatis niya, baka inaaswang. Pero walang-wala lang umano ito kay Dasco dahil napakasimple lamang nito para sa tiyo ni Luis. Malalim na ang gabi nang muling napadaan ng mga tao. Papauwi ng mga yon. Sumilip si Luis sa bintana. Nakita niya ang tiyo na tila ba sobrang bigat ng problema. Nakatayo ito sa gilid ng pintuan. Nakasimangot ang muka at nakatingin sa malayo. Sa pagkakataong yon, kung aswang man ang kinakarap ng kanyang tiyo, totoo yung sinasabi niya ang kanyang tatay na yun pa lang ang unang beses niyang makikita ang kanyang tiyo sa pagpuksa sa isang aswang. Inaakala niya noon na baka doon lang gagawin sa bayang gamutan kaya iniisip ng binatang isang nakakapangilabot na tagpo nun. Sumunod na araw, pasipat-sipat si Luis doon sa tirahan ng kanyang tiyo. Sarado ang pintuan. Maging ang bintana ay nakasara din. Kung kaya naman pinuntahan ni Luis ang tahanan. Doon niya napagtanto na walang tao sa bahay. Wala ang tsinelas ng kanyang tiyo at wala din ang itak nito. Sobrang aga noon kung kaya't nagtaka si Luis. Tinanaw niya ang nakabungad na uma. Payuko-yuko pa at baka nasa ilalim lamang ng taniman pero wala talaga doon. Tinawag niya pero walang sumasagot. Nanibago si Luis. Oo at may mga pasyente ang tiyo. Oo at may pinagkakabala nito maliban sa panggagamot pero
hindi yun ang oras na nakagawian ito para umalis ng bahay. Umuwi ito at nagtanong sa kanyang ama. Ang sabi nito, umalis daw si Tio Dasco. Pasado 12:00 umano ng hating gabi ito umalis. Nagtanong si Luis kung saan pumunta. Malamang, dun sa pasyente niya kagabi. Dun siguro isasagawa ang kanyang gamutan. Pero nakakapanibago eh. Alam mo anak, kinakabahan ako. Binati ko yun kagabi pero hindi kumikibo. Nabagabag si Luis ng mga sandaling ito. Lalo na't nakikita niya sa mukha ng ama na aligagayon. Hindi naman siya nagbigay opinyon pa. Bagkos ay pinili niya noong linisin na lamang ang taniman nito. Kinahapunan, hindi pa rin dumadating ang tiyo niya. Hanggang sa umabot na lamang yung nanggabi. Ang kanyang tatay Ramon, hindi man nagsasalita pero makikita sa kinikilos na hindi na napapakali. Para bang may gustong gawin ito. Panay labas ng bahay. Nasita pa nga yun ng nanay ni Luis pero hindi naman nagsasalita itong si Tatay Ramon. Nung lumalim ng gabi, doon nakahinga ng gaan si Luis. Dumating ang tiyo. Kausap ito ni Tatay Ramon sa labas ng bahay. Pero halata na ang pinag-uusapan. Napakaselan. Mahina yun at makikitang nakasimangot ang mukha ng tatay matapos makapagsalita ni Tio Dasco. Matapos ng pag-uusap na yon, nagtanong si Luis sa kanyang tatay kung ano ba daw ang problema. Wala. Ito talagang tiyo mo. Babalikan niya yung pasyente. Umuwi lang dahil may kukunin sa bahay. Teka tay, hilaw po yung pagtawa nyo. Makikita naman pong may problema. Pwede po bang malaman? Napatay ng tiyo mong aswang anak. Sabi niya sa akin buntis daw yung isang babae. Ito mano yung inaaswang. Kagabi niya tinugis pero sa araw niya napatay. Hindi kasi nakauwi yung aswang eh. Sino naman makakauwi kapag naroroon ng tiyo mo, di ba? Abay talagang malilintikan yung aswang na yon. Kung ganun, bakit pa babalikan ng tiyo ang pasyente? Baka gumanti yung kalahi nun anak. Nababahala ako sa kanya. Nagalok ako ng tulong pero tinanggihan niya. Natatakot ako at baka sapitin niyang sinapit ng kapatid ng lolo mo. Hindi namatay sa sakit yon. Ang sinundan ni Dasco na albularyo. Namatay dahil nakabangayan yung aswang eh. Sa ngayon anak, huwag ka munang lalapit sa tiyo mo ha. Delikado. Hayaan mo muna siyang resolve ng problema niya. Makikiramdam lang ako. Kapag hindi niya kinakaya, tutulong ako. Sa ayaw at gusto niya. Hindi nakapagsalita si Luis. Tumaliwas ang kanyang inaasahan. Kasalukuyan na palang may kalabang aswang at may nasawi na. Hindi na ito yung tipong nakakatakot na tagpo sa gamutan. Kung hindi nakakatakot na tagpo, sa mismong presensya ng aswang laban sa kanyang tiyuhin. May kapatid na babae si Luis ng mga panahon na ito. Naitago na lamang natin sa pangalang Adalia. Kasalukuyan itong nakikinig sa kanila. Naroroon sa silid kung saan naman tanaw ni Luis ito. Umalis si Tatay Ramon noon. Batid ng binata na pupunta ito sa bahay ng kanyang tiyo. Ito namang si Adalia ay lumapit sa kanya at sinabing, Kuya, may aswang. Isundan mo si tatay. Natatakot ako. Ano may aswang? May aswang pero nasa ibang lugar yun, Adalia. Pinatay ng tiyo eh. Tugon naman ni Luis. Pero ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata nito nang sabihin ni Adalia na may aswang talaga. Nasa labas lamang ito ng kanilang lupain. Napapailing noon si Luis habang nakatitig sa kanyang kapatid na babae. Bigla niyang naalala na ito palang si Adalia. May malakas na pakiramdam.
Hindi pa ito nag-aaral ng karunungan pero ayon sa kanyang ama, may katangian na ito. Katangian na siyang likas na sa kanilang lahi pero mas pinaantig at hindi hamak na mas malakas. Ito din ang nag-aabiso palagi sa kanilang ama kapag may lakad nun. Bukod kasi sa malakas na pakiramdam, malakas din ang pangitain nito. Inangat ni Adalia noon ang kamay niya at may itinuro sa labas nun. Kaya naman tinanaw-tanaw ni Luis ang labas ng bintana. Ang sabi ni Adalia, naroroon umano sa gilid ng taniman ng ampalaya. Nakatambay lamang daw ito at nasaan yung tao. Walang ano-anong kumuha ng itak itong si Luis. Tinangkil. Doon sa kusina dumaan patungo sa bahay ng kanyang tiyo. Naabutan niya si Tatay Ramon at Tiyo Dasco sa likod ng bahay. Nag-uusap ang mga ito. At nang makita siya ay napagalitan si Luis nun. Ang sabi ng Tatay Ramon, bakit daw lumabas ng bahay? Sumabat naman itong si Tiyo Dasco na huwag uuwi at baka bagatin umano si Luis nun. Umakyat ka sa bahay ko at huwag kang lalabas ha. Bakit ka pa kasi pumunta dito, Ramon? Malamang sinundan ka ng anak mo. Ano bang sabi ko, diba? Ako lang. Huwag ka nang tutulong dahil delikado. Walang imik si Luis nun. Pumanhik ng hagdan. Nasa gilid lamang siya ng bintana nakasilip at tinanaw niya ang kinaroroonan ng aswang. Habang nangyayari naman yon, naririnig niya ang pag-uusap sa likod ng bahay. Galit na galit ang Tatay Ramon. Ang sabi nito, hindi daw niya hahayaan ang kapatid. Bakit daw kasi ipinagpipilitan na ayaw matulungan nun? Pero ayon naman kay Titas ko ay ayaw niya may madamay. Sa mga pagkakataong ganito, gusto niyang mapag-isa. Ayaw niya ng dinadamayan dahil alam niya naman sa sarili na ikakapahamak lamang ng taong dadamay sa kanya yon. Basta, nagtatalo daw magkapatid sa likod ng bahay. Hanggang sa mga segundo noon ay nakita ni Luis na may lumitaw na tao. Wari ba'y umaabante ito ng lakad nun. Hindi na may ipagkakaila na isang aswang yon. Sa mga sandaling yon ay naramdaman niya umanong presensya. Ang biglaang pag-alinsangan at parang kulob na kulob ang lugar. Sinisipat niyang maigi ang itsura. Matandang lalaki. Nakabanig de sombrero at nakayuko lang. Patpatin pero matangkad. Mabilis siyang gumilid sa dingding sa likod at mahina niyang sinabi sa tatay at tiyo na lumalapit na umano ang nilalang. Magtago ka dyan. Huwag kang magpapakita. Hindi makakalapit yan. Pero kapag natandaan yung mukha mo, Luis ha, mapipiligro yung buhay mo. Matapos makapagsalita ng tiyo sa hindi kalayuan, parang ipis na mabilis na dumapa ng saigitong si Luis. Takot na takot siya noon. Sa daloy ng hangin ng mga sandaling yon, para bang nagdadalawang isip sina Tatay Ramon at Tiyo Dasco. Wari niya, wala pa ng silbi ang pag-aangas niya magtangkil ng itak sa mga oras na yon. Maya-maya ay nakita niya ang tiyuhin na naglakad at huminto ito sa mismong harap ng bahay. Nakasunod naman sa kanya ang Tatay Ramon. Sabi ng tiyo, nilalagay lang daw ng Tatay Ramon ang pamilya ni Luis sa alanganin. Nagpakita pa talaga ito. Sabi naman ni Tatay Ramon, wala siyang kinatatakutan. Hindi din naman daw nalalagay sa alanganin ng kanyang pamilya dahil katulad ni Tiyo Dasco, may angking karunungan din ang Tatay Ramon. Hindi na sumabat noon ang Tiyo Dasco. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Si Luis, sinisipat yung tao sa unahan. Nakatayo pa rin at hindi man lang gumagalaw yon. Maya-maya pa
Sumigaw itong si Tio Dasco. Ayaw mo lumapit. Nasasayang lang yung pagpunta mo dito kung wala kang gagawin. Total, narito ka na rin naman eh. Pauunlakan na lang kita. Huwag kang aalis ha. Huwag mo akong papahirapan. Matapos makapagsalita, umabante ito ng lakad. Sumusunod lamang si Tatay Ramon. Parang sasabog na umano ang dibdib ni Luis ng mga oras na yon. Hindi niya malaman ang gagawin. Nakadapa pa rin ito. Nakatanaw sa dalawa habang papalapit doon sa aswang. Hindi pa rin gumagalaw yung tao. At nang mainip itong si Luis, bumaba daw siya ng bahay at nagwalang bahala na lamang yon. Hanggang sa nakita niyang tinanggal daw noong tao ang suot na sombrero. Mahaba ang buhok nito. Nakalugay at nakatabon yun sa muka. Iniangat ng Tio Dasco ang kamay at nakita ni Luis ang isang patpat. Dalawang dangkal na parabang karaniwang patpat lang pero napapaatras yung nilalang. Dito na narinig ni Luis ang tinig na parang kambing na umiiyak. Walang ano-ano'y biglang sinunggaban ni Tatay Ramon ang aswang. Pinagtataga ito. Kitang-kita ni Luis ang pagpupumiglas ng nilalang. Sa bawat patama ay nagtunog sinibak na kahoy. Pero batid ni Luis na para bang hindi nasusugatan ng nilalang na yon. Unti-unti lang nangihina hanggang sa bumagsak sa lupa. Nang makita niyang hindi na yun gumagalaw, doon pa lang nagtatatakbong lumapit si Luis. Napagalitan pa siya ng kanyang ama pero wala ding nagawa ito kung hindi hayaan na lamang ang anak. Napakaitim umano ng nilalang na yon. Yung mata niya, dilat na purong itim din. Maraming tinamong sugat. Akala niya hindi tumalabang itak pero tad-tad pala. Amoy na amoy din niya ang lansa ng dugo. At idagdag pa dyan ang nakakasulasok na samyo na parabang singaw mula sa sobrang duming imbornal. Hindi nakagalaw si Luis. Nanonood lamang siya sa tiyo at tatay habang inaasikaso ang labi at kinalad ka dito patungo sa gubat. Hindi na ito sumunod nun, pero aminado siyang ililibing ang katawan ng bangkay na yon. Pinili niyang umuwi. Bumungad naman sa kanya ang kapatid na si Adalia, na sa mga pagkakataong yun ay magang-maga ang mga mata na para bang iyak ito ng iyak nun. Ang sabi pa nito, akala niya umano ay may mangyayari sa kanyang tiyo at tatay pero sa huli, napatay ang nilalang. Nakita ko yun, Adalia. Si nanay ba? Baka nagising yun. Tulog ng nanay, kuya. Tayo na yung nakakaalam. May kasama yung aswang na yun, kuya. Kadadating lang. Kaya nga ako nabahala ng husto. Pero umalis ito na makita sigurong namatay yung kanyang kasama. Mangang-manga si Luis noon. Hindi niya alam na may isa pa pala. Nakakatiyak siyang hindi ito namalayan ng kanyang tiyo at tatay kanina. Dahil kung nagkataon pa, pati sana yun papatayin. Dito niya napagtanto na sobrang lakas talaga ni Adalia. Partida, wala pang karunungan yan. Paano na kaya kapag pinasok ng mundong ginagalawan ng Tio Dasco? Inaantay noon ni Luis na bumalik ang tatay pero inabot na lamang yun ng madaling araw. Hindi nagpakita. Sumapit ang umaga. Saglit lang umuwi at umalis din kaagad yon. Ang sabi ni Tatay Ramon, hindi muna siya uuwi nun. Kasalukuyang kasama niya si Tio Dasco at kasalukuyang inaalam nila ang ibang kasamahan ng aswang na napatay. Dagdag nito, walang sino man umanong lalabas sa kanilang bahay. Nasabihan din ng nanay ni Luis na si Alma. Nagalit pa yun kaso napaintindi din kalaunan.
Ay nga, hindi sila lumabas ng bahay. Lalabas lang kapag tawag na ng katawan. Pero magkakasama si Adalia, Luis at ang kanyang nanay Alma. 3 araw yon. Hindi nagpapakita si Tatay Amando. Para umano silang binartolina. Hindi naman magawang maisangguni sa mga kaanak dahil nabilinan sila ng Tatay Ramon na hanggat maaari ay walang makakaalam na iba, maliban na lamang sa kanila. May karunungan ng kaanak pero hindi garantisado ang kaligtasan. Kagaya na lamang umano ng kalagayan nila na kahit naroroon pa sa puder nila ang magaling na albularyo. Pero pinipili pa ring umiwas nun. Umabot yun ng 2 linggo at saglit lang dumadalaw si Tatay Ramon. Malaki talagang naging epekto nito sa kanilang pamumuhay. Mabuti na lang at may ipon kung kaya natustusan naman ang mga pangangailangan nila noon. Hindi napapanatag si Luis sa tuwing bumibisita ang tatay. Para bang wala umanong pag-usad ang sitwasyon. Parating balisayon na wari ba'y hindi pa nare-resolve ang problema. Hanggang sa isang hapon nun, itong si Adalia, hindi napapakali. Pawisan, pero maputla at malamig ang katawan. Para bang may sakit ito. Pero nang tanungin ni Luis kung anong problema, ayon sa kanya, may aswang umano sa labas ng bahay nila. Dali-daling sumilip sa bintana si Luis nun. May nakita siyang 2 tao, nakatambay sa unahan ng kanilang bulwagan. Doon sa mismong daan patungo sa ilang kabayan sa nayon. Wala namang ibang tao maliban sa mga ito, kung kaya't mabilis na napagtanto ni Luis na baka ito na ang tinutukoy ng kapatid niyang mga aswang. At dahil sa may araw naman, malakas ang loob ng binata. Kumuha ito ng itak, lumabas, at tinitigan ng mga ito noon. Sinisita pa yun ni Adalia na wag lalabas ng bahay. Hindi naging sapat kay Luis ang pagsipat na yon. Dahil pakiwari niya ay hindi siya pinapansin ng mga tao. Puro lalaki umano ang mga yon. Hindi naman katandaan na sa tansya niya ay kaidaran lamang ng Tatay Ramon. Lumapit si Luis, lumabas sa may bakuran at doon nakipagtitigan ng binata. Sinabihan niya mga ito na umalis sa lugar kung ayaw na may mangyaring hindi maganda. Pero sa kabila ng mga pag-uwikang yon, hindi tumutugon ng 2 tao. Naroroon pa rin ang mga ito. Nung una, maamo pa umano ang mukha ng mga ito pero kalaunan ay para bang galit na ang mga yon at makikitang tila may gagawing hindi maganda. Umaakma kasi ng lapit kay Luis doon. Hanggang sa maya-maya ay nagsalita na ang isa. Ang sabi nito, kung may mangyayari umanong hindi maganda, hindi ito maituturo sa kanila. Bagkus ay sa taong pinanggalingan ng banta ito tatama. Natakot si Luis noon. Bigla na lamang siyang napaatras. Lalo na noong lumapit sa kanya yung isang tao. Yung tipong inihahanda niya na ang sarili sa pagtakbo noon. Pwede itong anak ni Ramon. Pwedeng yung pamilya niya na lang. Total, pamilya naman yung kinuha sa atin eh. Wika nang lumapit sa kanya. Sumabat naman yung isa. O bakit? Hindi ba yun naman talaga yung sadya natin dito? Matapos lang makapagsalita nun, walang ano-anong kumaripas ng takbo si Luis pabalik ng bahay. Nang nasa bungad na siya nun, binalikan niya ng tingin ng mga ito. Pero ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ng binata. Nawala na lamang ang mga ito bigla. Ultimo sa kung saan ito nakatayo kanina.
Sinilay niya ang paligid pero wala siyang makita na siyang napaka-imposible gawa ng makikita niya sana ang mga ito sakaling doon nagtungo pero wala talaga. Pagsapit ng gabi, sobrang takot nilang pamilya. Pagkalubog pa lamang ng araw, itong si Adalia ay sinabing may mga aswang umano. Ayon pa dito, nasaan yung aswang ang mga ito? Nasa likod umano ng bahay. Nagsabay ng asin si Nanay Alma noon. Naglagay din ng mga bawang sa bintana. Kahit pa man nakasara ang mga ito. Sa kusina, sa may hagdanan doon, nilagay ng 2 patpat na patulis. Nag-iiyakan sina Nanay Alma at ang kapatid ni Luis noon. Pinapakalma naman ng binata ang mga ito. Pinupuna niya ang pagbibigay abiso ni Adalia. Papaano ba naman kasi ay nagpapataas ng lalo ito ng tensyon sa kanilang ilaw ng tahanan. Sobrang alinsangan na umano nun. Idagdag pa dyan ang samyo na waribay, parang nabubulok ng ngipin. Nagtungo si Luis sa kusina. Hanggang sa may napansin siyang tila may gumagalaw sa silong ng bahay. Para bang may baboy dahil sa tunog nito. Napatingin siya kay Adalia. Nanlalaki ang mga mata ng kapatid habang nakaduro ang kamay sa silong nun. Napapailing si Luis. Hindi umubra ang pangontra. Nagawa pa ring makalapit ng aswang. Alam niyang nalagyan ng poder ng kanyang ama ang paligid ng bahay. At siguro, pati si Tio Dasco ay ganun din. Naglagay din ito dahil nga noong umuwi ang kanyang tatay. Nakita niya ang tiyo na nasa likod ng bahay at nagkukumpas ng kamay nun. Kaya naman takang-taka siya kung papanong nakapasok ng bakod nila ang aswang. Ang masaklap pa diyan, hanggang sa ilalim pa ito ng bahay. Kumuha ng itak si Luis at pinagsasaksak niya ang sahig. May siwang naman ang kawayan at doon niya ito itinutok. Pinapatamaan niya talaga ang kinaroroonan ng kung anong nilalang ang nasa silong noon. Nagpapalipat-lipat ito pero sa may bahagi lamang umano ng kusina. Hanggang sa hindi malamang dahilan. Natamaan niya yon. Napaigik pa na animoy sobrang nasaktan. Umalog ang bahay nang pumiglas ang nilalang sa silong na yon. Galit na galit yun at pinagdadamba ang sahig dahilan namang nagkasigawan ng kanyang nanay at kapatid. Sinubukang silipin ni Luis ang sahig nun. Doon ay kitang-kita niya ang nilalang. Akala niya ay ganun pa rin ang itsura nito sa unang nakita niyang umitim ang balat. Pero sa pagkakataong yon, iba. Mabalahibo. Parang naligo sa langis dahil nga medyo makinang yon. Natatamaan kasi yon ng liwanag mula sa kanilang petrol na tumatagos naman sa sahig ang manahag. Nakadapa lamang, nakatingala at nakatuon ang atensyon nito sa sala. Binugaw yun ni Luis pero wala umanong nangyari. Ipinagdadasal niya na lamang noon na sana umuwi ng kanyang tiyo at tatay. Kinuha niyang bangko at inihampas ito sa may sahig. Hanggang sa naisipan niyang buhusan ito ng mainit na tubig noon. Kinuha niyang termos at talagang itinapat niya doon sa kung saan naroroon ang nilalang. Dito, napaigik ulit yun at pagsilip ni Luis, wala na ito sa silong. Gumaan ang pakiramdam ng binata. Sinubukan niyang silipin ang mga bintana. Kakarampot na siwang lang na siyang sapat na para matanaw ang labas. Wala sa harap, wala sa gilid. Pero nakita niya sa likod at hindi lang nag-iisa. Dalawa yon. Na sa tingin ni Luis ay ito na yung mga aswang kaninang may araw pa.
Yung isa ay sa may dingding banda, habang yung isa naman nakadapa sa may gilid ng bakuran. Kung hindi tititigan maigi ay hindi ka agad mapapansin. Sobrang iitim kasi umano ng mga yon. "Kuya, tingnan mo yung altar," sangbit ni Adalia. Napatingala si Luis. Nakita niya doon ang isang malaking garapa. Natanggal ang takip at umaapaw yun, Sirsa. Umaapaw ang lana dito. Hindi niya alam kung bakit naiintindihan niya ang titig ng kapatid nun. Nawari ba'y ipapagamit nito ang langis na yon? Tumango lamang si Luis. Kinuha niya ang garapa, ipinahid niya ito sa kanyang katawan. Pinahiran niya rin ang itak ng langis na yon. At ilang saglit lang ay lumabas siya ng bahay. Yung mga aswang nung makita si Luis na bumungad sa pinto ng kusina, napatras. Sumimangot ang mukha na animoy sobrang nabahuan nun. Napatulala si Luis. Bakit hindi niya kaagad naisip na ang lana pala doon? Isang himag. Gamit ito ng kanyang tatay. At ang gumawa nito ay walang iba kung hindi ang kanyang tiyo Dasco. Dahil sa napansin ni Luis na natakot ang aswang sa kanya, lumakas naman ang kanyang loob noon. Ganon din si Adalia. Hindi yun nag-alala. Maliban na lamang sa nanay nila na iyak ng iyak habang tinatawag ang pangalan ni Luis. Pero sinasabihan naman ito ni Adalia na huwag matakot. Inaambahan ng pagtaga ni Luis ang isang aswang. Umaatras ito. Takot talaga ang mukha asin. Tinuro niya ng itak yung isa. Minura ng minura ni Luis yon. Ang sabi naman ng binata, mga lecheng yawa umano ang mga yon at ginagambala sila. "Ano na? Kung hindi ako nagkakamali, kayo yung kanina eh. Ang tatapang nyo. Subukan yung lumapit ulit dito. Papatayin ko na kayo." Hindi nagsalita alinman sa dalawang yon. Atras lang ng atras habang itinataboy ni Luis. Hanggang sa walang ano-ano, nakarinig siya ng pagsigaw. Gulat na gulat si Luis dahil ang boses na yon galing sa kanyang tatay Ramon. Paparating ito at nagmumula sa kinaroroonan ng bahay ng kanyang tiyo Dasco. Hanggang sa nasilayan na ni Luis, nakita niyang pumaikot ito doon sa kakahuyan. Nawari ba'y babagati ng mga aswang. Si tiyo Dasco naman ay papalapit kay Luis nun. Inaasahan noon ng binata na papagalitan siya nito pero hindi. Bagkus ay sinabi pang dapat ay pinatay na umano ni Luis ang mga nilalang na yon. Matapos makalapit ng tiyo, kumabig ito at dumiretso doon sa nakadapang nilalang. Walang humpay na pinagtataga niya yon ng itak. Yung isa naman tumakas pero ilang saglit lang ay nakarinig si Luis ng pag-ungol sa may gubat. Maya-maya ay dumating ang kanyang ama. Patay na ang isang nilalang na pinagtataga ni Tio Dasco. Bitbit naman ng kanyang tatay Ramon ang balitang patay na rin ang isa pa. Nagulat si Luis noon sa natuklasan niya na parabang nadismaya siya noon at nakaramdam talaga ng galit. Ito palang si Tio Dasco at ang kanyang ama. Nasa paligid lamang ng lugar nagtatago. Sinubukan nilang tugisin ang aswang pero nahirapan sila kaya gumawa sila ng paraan. Hinayaan nilang lumapit ang mga ito at saka palang papatayin. Nagkataon namang dito pa talaga sa bahay nila lumapit na siya namang umaakma din sa plano dahil ginawang pamain ng pamilya. Pero kahit anong gawin umano ng aswang, hindi ito makakapasok ng bahay. Dahil yun sa langis. Mabuti at naisipan mong gamitin yung langis, anak. Pero hindi ka na sana lumabas pa. Tinataboy mo eh. Inaantay ko lang matapos ang tiyo mo sa pagpapahina sa aswang kaso inunahan mo. Kaya napilitan na kaming lumabas.
Nakakaloko ka naman, tay. Ang ibig bang sabihin nito, naririnig nyo lang kami na magkabali-baliw sa loob. Sana naman pinaalam nyo eh. Paano kung may nangyari kay nanay? Sobra nyo naman kasing tinakot yung nanay nyo. Ano bang sabi ko sa inyo ni Adalia noon pa? Ang kaduwagan isang kapahamakan. Anak, naiiba tayo sa normal na residente. Iba ang tinatahak nating landas kumpara sa kanila. Hindi tayo karaniwan. Dapat mong maintindihan yon. Wika ng Tatay Ramon. Sumabat ang Tiyo Dasco. Tama umano ang kanyang ama. Walang duwag sa pamilya nila. Anong wala? Ano yung nakikita kong pag-aalala nyo habang may aswang dun sa taniman? Iba ang pag-aalala sa karuwagan, pamangkin. Iba yung nag-iingat sa karuwagan. Iba ang malasakit sa karuwagan. Higit sa lahat, walang dapat karuwagan dahil kakampi natin ang Panginoon. Sa ngayon, patay na yung huling banta. Ito lang namang dalawang to ang tingin ko ay natira sa lahi ng aswang na napatay ng angka natin dito. Meron pang iba pero ibang pangkat yun. Iba naman yung prinsipyo ng mga yon. Hindi yun magbubuwis ng buhay para lang dito. Sobrang lalim ng hugot ng Tiyo Dasco pero kahit papano, naiintindihan naman ni Luis yun. Sa mga sumunod na araw, nakabalik na sa normal ang kanilang mamumuhay. Pero dahil sa epekto ng pangyayari, hindi maiwasang magkaroon ng pangamba sa bawat kinikilos. Nakatatak na kasiyang naganap nun at nagdulot ito ng pobya sa kanila. May mga pagkakataon doon na merong pasyenteng inaaswang si Tiyo Dasco pero hindi na nangangamba silang pamilya. Lalo na at alam nila ang gagawin nun. Tumutulong na rin si Tatay Ramon kapag usaping aswang na. Sa kasalukuyan, ang naging tagasunod ni Tiyo Dasco, si Adalia. Matapang daw ito kaysa kay Luis. Buong-buo ang pagtanggap sa taas na siya namang masasabing ito na ang albularyo na may napakadekalidad na katangian. May mga karanasan din si Adalia. Marami. At may nakakapangilabot pa umano ito na karanasan nila dati. Pipitsugin lamang ang aswang kong sa usaping karanasan. Kapag nabigyan po ako ng pagkakataon, ibabahagi ko ang kwento ni Adalia. Ang kwento ng tiya ko. Lahat ng ito ay dahil lamang sa angkan kami ng albularyo.